yan mga ganyan, di papansin nyo yung ano, yung paligid. Sani na siya. So yun ang sinasabi ko na kahit nag-snow dito ay nagiging masani, maaraw mga Angel. Ayan o, tingnan nyo paligid, napakaliwanag ngayon. Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga Angel. So yos. Hula ho mga Angel! Sana po nasa good mood po kayo ngayon. At tayo ay maglalakbay dito sa Calgary. At sorry po, ngayon lang tayo nakapag-upload ulit dahil super busy tayo mga Angel. Marami tayong inasikaso na naman. At kailangan din pupunta sa mga school, sa mga kids, ganyan. Marami tayong inasikaso ngayon mga Angel. So I try my best na makapag-upload sana ng mga video. At tapos may upload ko na rin po yung Colorado Escapade natin. So nag-busy talaga mga Angel at marami tayong transaction ngayon. At ito pa, dumagdag pa ito mga Angel. Itong ating sikasuhin ngayon ay magpapalit po tayo, magpapa-change tire po tayo mga Angel dito sa Northeast Calgary. Bakit po sa Northeast mga Angel? Practical po tayo sa buhay mga Angel. At as far as ay kumbaga sa experience ko ay doon na po ko usually bumibili ng mga bagong tires, especially po sa mga winter tires. Ay medyo pudpud na po kasi yung harap ng kotse natin. At kailangan natin palitan na kasi ito nag-snow na mga Angel. Ito na yung parang medyo makapal na snow dito sa Calgary. So month of November na. So that's okay, as part of the weather talaga dito. At ito mga Angel, kung gusto nyo po ng cheap po ng mga tires dito sa Calgary area, mag-check lang po kayo sa Facebook marketplace at i-type nyo lang po kung ano yung mga sizes ng tires ninyo, or like winter tires for sale, mga ganun. Kahit mga ganung route sentence lang, mag-appear po dyan at may marami po mga posting doon at pwede po yung inquiry message. At yun ang magandang deal mga Angel, kasi doon po sa mga kilala kasing mga dealer o yung mga nagbebenta ng tires, yung mga kilala po talaga mga Angel, yung halaga po ng apat na tires is 1,000, almost close to 1,000 more or less na. Nag-inquire ako mga Angel, papalitan ko lang sana dalawa. Ang kinot sa akin mga Angel is more or less 700. Oh my gosh, ang mahal mga Angel. Practical po tayo kasi okay naman po yung mga tires na from the other countries. Na ito, gamit ko dito yung winter tires ko mga Angel ay 2 years na mga Angel. Hindi ako nagpalit kahit sa summer pa. Kahit sa nung summer hindi ko pinalitan na. So okay pa siya mga Angel actually, pero dahil po exposed tayo sa road, kailangan natin palitan yung sa front dahil yun yung po kasi front wheel drive po kasi yung car natin ay exposed tayo sa road. Kailangan iba po kasi mga Angel yung grip, yung kumbaga yung talagang grip, yung mga tread po ng winter tires compare po sa mga all season. Sabihin man natin mga Angel na yung car natin is an all-wheel drive or 4x4, but in some cases yung distance po kasi ng pagbe-brake, in some sudden breaks na nangyayari, especially po sa pag-icy road, iba na po talaga kung naka-winter tire kayo. Iba po yung kapit kasi na-experience ko na mga Angel, hindi rin ako nagpapalit ng all season. Front wheel drive pa yung ginagamit ko noon na car, hindi ako nagpalit ng winter tire. But it happens na may isang situation na very talagang icy tsaka nag-i-snow. Tapos pa-curve mga Angel, buti na lang wala tayong katabi. Wala tayong katabi that time, otherwise nasagi ko sila. Talagang nag-skid ako mga Angel at thanks God dahil na-control natin sa manibela, sa steering wheel at hindi tayo sumemplang doon sa bridge.
So in that case mga ka-angel, I realize talaga na doon din advice din ng mga eksperto yan na talagang mas maganda for safety reason, especially kung may mga karga tayong tao, ay it's better safe than never. Mag-change tire tayo sa winter mga ka-angel, kasi yun ang pinaka the best. Ipapo yung grip talaga ng winter tire sa all season, kasi naka-design po talaga yung winter tire para sa winter at icy road. Kasi mga ka-angel, yung all season ay pagka po yung temperature ay naglo-low na, yung nagni-negative na, meron pong maximum yan na required temperature para maging effective po yung kapit ng yung mga other yung mga all season like that. Pagka na-reach especially minus 10, pagka po nagkaroon na yung temperature mga ka-angel, ay hindi na po effective yung kapit ng thread, kasi nag-expand na po kasi yun. Kasi sa lamig, ine-expand na po ng kumbaga yung temperature, yung pressure po, at saka yung body po ng walling po ng mga tires. Kaya in that case ay hindi na siya masyadong effective pagdating po sa mga braking, yung kapit po sa road, especially po pag icy road, ay hindi na po. So in that case po, dangerous na. Unlike po sa winter mga ka-angel, ay talagang nakadesign siya sa mga negative, yung mga lower temperature talaga, na hindi siya tumitigas basta-basta mga ka-angel. Kasi pag tumigas mga ka-angel, yun na yun, hindi siya masyadong kumakapit yung tire. So yung pong tire, hindi siya masyadong tumitigas compare po sa mga all season tires or some other tires. Kaya in that case po, mas kumakapit po siya sa road, yung mga especially po pag icy. So ito, nagbigay lang po tayo ng kumbaga sharing of experience mga ka-angel for safety reason. Kasi na-experience na natin mga ka-angel, buti na lang that time ay talagang wala tayong katabi, otherwise nabangga na natin yung other cars. Kasi umikot ako mga ka-angel dun sa van dati mga ka-angel, front wheel drive. So on that case, I realized talaga na mas maganda na yung safe than never. Nag-iingat ka mga ka-angel, but we never know from other drivers, yung mga aggressive, kung sila naman ay hindi nag-iingat. In that case, pagka po naka-winter tire ka, ay meron, kumbaga yung distance po ng pagpe-brake, pagpe-preno ay mas kumbaga mas effective compare mo sa yung mga tires na hindi naka-design sa winter. Kaya yun mga ka-angel, at kumbaga talagang kakapit talaga siya for safety reason. Isa lang yan sa mga dahilan. So yun, ay bahagi lang natin yan mga ka-angel. So ito ay nasa Stony Trail tayo mga ka-angel. So mga ka-angel, ganito lang po ang buhay dito sa Canada, especially po dito sa Alberta, sa Calgary. Ay ito mga ka-angel. Pero alam nyo mga ka-angel, ay kahit ganito yung Calgary, may mga ganitong klaseng snow, may mga ganitong klaseng temperature, weather, extreme cold like that. After the snow, ay nagsasani po siya, yung nagiging kumbaga sani, mainit. Kaya tinatawag nila yung Calgary na the most sunniest city, the most sunniest major city in Canada mga ka-angel. Kasi po kahit ganito, afterwards ay nagsani talaga siya. In that case, nakakatulong po yung sikat ng araw para ma-moderate po yung extreme cold, ganyan yung weather, at nakakatulong na patunaw yung ibang mga yung mga snow. Unlike po kasi sa mga other major city ng Canada, ay makulimlim, nag-i-snow na, negative temperature, makulimlim pa mga ka-angel. So walang sikat ng araw, kaya in that case malamig, at talagang hindi matutunaw agad-agad yung mga yelo. So ang kagandahan dito mga ka-angel, dito sa Alberta, sa Calgary at saka Edmonton, yung two major cities ng Canada na yan, ay okay na okay dito mga ka-angel. Kaya tulad ng sinabi ko, no problem kahit ganito yung weather, okay lang, saglit lang yan, ilang buwan na mga yan. November na tayo, December, January, pagdating po ng mga March onwards, humuhupo na po yan. Kaya no problem, pag ganito po kayo nakatira mga ka-angel, no problem. Isipin nyo na lang po talaga, dito tayo nagkakaroon ng kabuhayan at mga benefits. Okay mga ka-angel?
So tuloy-tuloy tayo mga ka-angel. Ito nabili natin mga ka-angel, yung yung tire na murang halaga lang. So nasa kulang-kulang $400 mga ka-angel. Less 400 lang. 4 tires na yun. At tulad ng sinabi ko, yun din yung ginagamit ko madalas sa car natin, na hindi na ako nagpapalit nung summer. In-observe ko na nagtatagal siya. So 2 years old na siya. Then we can keep yung 2 tires po dito sa right, sa likod, sa likod, yung rear tires. I-keep natin yung dalawa at pwede natin pang-reserva yun pagka mapudpud na rin po yung harapan na naman in the coming years. So i-keep natin yung dalawa dito sa likod, and then pwede nating ibigay o iiwan na lang dun sa shop yung nasa front. Less than 400 lang mga angel, plus installation 80 lang, 4 na yun na tires. So gagastos lang kayo ng less than 500 for the 4 tires, including everything na. So mura mga angel, i-compare nyo po pagka sa mga kilala po ng mga shop at saka nagbebenta ng tires o yung mga branded, aabot kayo ng $1,000 mga angel. So practical po tayo, as long as proven na okay naman, doon tayo na lang sa mura mga angel. At least makasave pa tayo, may bili natin sa mga iba pangangailangan natin yung extra money. So yun mga angel, exploring lang. At hindi tayo basta-basta, kumbaga hindi basta-basta papatol na lang. Kumbaga kung kilala na, branded, pag-aralan natin. Kasi siyempre branded yung mga kilala na. Although maaaring yung mga ginamit nilang kumbaga sa paggawa ng tire ay talagang maganda yung mga chemicals na ginamit. Pero tulad ng sinabi ko, winter tire, you can remove that one mga angel during the summer, and then you can use it again pagka winter na naman. Kaya yun mga angel, at kailangan lang talaga natin practical minsan, dahil para at least makasave tayo ng money. So yun mga angel, ulitin ko, marami sa social media, i-type nyo lang yung size ng tire nyo, or i-search nyo lang yung road sentence na winter tire for sale, mga ganyan, ay mag-a-appear na po yan. At message nyo lang at ibibigay sa iyo yung address. Usually po dito sa northeast area ng Calgary, kasi dyan po yung mga logistics area, kasi yung mga tambakan ng mga deliveries from other countries, dyan nila tinatambak yung mga like mga container vans ganyan, dyan sa northeast area. Kaya usually dyan sa northeastern area kukunin yung tires. At baka angel, yung nagbebenta ng tires ay may affiliated na sila, or meron na sila sariling installation area, yung installation shop para palitan yung tire. So mura pa ang charge mga angel. So sa 4 tires ay $80 lang mga angel, andun na lahat. Kaya doon tayo, kahit malayo sa lugar natin, puntahan natin. It's okay lang yan, para at least makasave tayo ng money mga angel. So nandito tayo ngayon sa Stony Trail. Stony Trail tayo dumaan mga angel, kasi I can say na it's safer because straight lang po kasi ito sa eastern part po ng Stony Trail ng Calgary. Unlike po kasi sa Deerfoot Trail na paliko-liko mga angel. Pag paliko-liko po kasi ang daan, high risk po yan sa mga skid. Kasi yung centrifugal force mga angel, hihilain ka, especially pag di ka nag-reduce speed. So at saka super busy sa Deerfoot, busiest highway in Alberta. Kaya kailangan talaga natin ingat doon. So dito lang tayo sa Stony Trail, almost equidistant lang naman, para safe tayo lalo mga angel. Angel, sa mga major highway dito sa Canada, like example dito sa Calgary, like dito sa Stony Trail freeway, ay pinapriority po yan ng city government or yung mga tagalinis po ng highway na i-clean. Like now, makikita nyo parang hindi nag-snow na dito sa dinadaanan natin, doon lang sa mga side na, kasi for safety reason for everybody na po kasi yan, nilalagyan po nila ng mga asin mga angel, mga salt, para matunaw po yung yellow. At saka sa yung mga sand, yung mga parang mga buhangin na maliliit na bato, para makatulong po dun sa grip o yung friction na mas makakabit po yung mga tires sa highway o dun sa asfalto. Kaya kita yung mga angel. So huwag kayo mag-alala, kasi clear po yung mga daan. Nag-snow man yan, ay kiniklear po talaga nila. So all you have to do is to
drive safe at saka wag masyadong kaskasero, mabilis magpatakbo. Kung mabagal kayo mga ka-angel, huwag kayo pumunta sa pinaka leftmost kasi overtake lane yan. Kung 3 lanes, go to the rightmost, or kung sakto lang yung takbo, pwede kayo sa middle. Basta always stay on the rightmost kung hindi po kayo mabilis. Dahil overtake lane po, tulad yan mga nag-overtake, mga nagmamadali. So hayaan nyo silang maglagpas mga ka-angel. Kung may tumutok sa likod nyo mga ka-angel, especially po pag nag-i-snow, let's say 100 ang takbo, you can go 80. Pwede nyo pong pindutin yung hazard signal, or yung flasher, yung apat na light na nagbi-blink sa 4 corners po ng car para alam nila na slow moving vehicle ka. Pagka tumutok, may nangasar kasi mga ka-angel, lalo yung mga malalaking car, parang ipe-pressure ka para bumilis ka. Wag nyong take a risk yourself nyo para magpatakbo ng mabilis, especially pagka bad I0 dahil delikado. Hayaan nyo siya mga ka-angel, pabayaan nyo siya at mag-overtake siya kung gusto niya. Kung ako mga ka-angel, pabayaan ko lang sila, bahala sila buhay nila. Basta ako, ginagawa nating safe ang sarili natin. So yun ang tip ko mga ka-angel, hayaan nyo lang sila. Dahil po understandable sa mga driver yan na hindi tayo pwede magpatakbo ng mabilis. So yun ang mga tip natin mga ka-angel. At yun. At saka pagka nag-i-snow mga ka-angel, especially po sa mga newcomer dito sa Canada, kailangan po keep distance lagi. Doblehin nyo po yung distance nyo sa normal weather. Kailangan doblehin nyo yung tinatawag nilang 5 seconds. Doblehin nyo po yan hanggat maaari or more than. At saka malayo pa lang, kung stoplight, red light, malayo pa lang, ay kailangan ko niyang mag-prepare to stop na. Especially po pagka talaga nag-i-snow. Dahil otherwise, kung sudden stop, sudden brake, nag-i-slide kayo mga ka-angel at mababangga yun sa harapan ninyo. At delikado rin kung malaking car ang nasa likod natin, likod ninyo, dahil nag-sudden brake ka, siyempre it takes time for the big cars na mag-brake at mag-stop. Especially yung mga ganyang truck mga ka-angel, ay maaari kayong mabangga at mas delikado dahil it takes time for big cars to stop. Kaya pagka ganyan, hindi lang kayo basta mag-i-stop mga ka-angel, check your rear mirror. Pagka napipil nyo yung nasa likod nyong car ay aggressive at napakalabilis mapatakbo, prepare yourself to go to the other lane or go to the other right pagka po may open. Otherwise po, nag-stop man kayo, huwag nyo sasabihin sila mag-i-stop din talaga na hindi kayo mababangga. Especially pag sudden brake, pagkapiling nyo mag-brake na kayo at mabilis pa rin, obserbahan nyo sa rear mirror, punta na kayo sa left lane para otherwise makaiwas kayo doon sa likod na yung nagda-drive na mabilis, especially pagka mga trailer truck, tsaka basta yung mga big cars. So yun mga ka-angel, at yun lang ating masasabi dahil very important po ang safe dito para at least masaya pa rin po tayo namumuhay dito sa Canada mga ka-angel. Okay mga ka-angel? So isang tip pa mga ka-angel, isang tip ko po sa inyo. Ito sinishare ko lang mga ka-angel, hindi po tayo nagmamagaling o ano, kasi Pilipino tayo, kailangan natin magtulungan, mag-share po tayo kung anong may experience natin. At bilang tulong po sa mga especially po sa mga bago lang dito sa Canada, new driver, especially of course, ay halimbawa ito mga kanyan, naka-stop light po kami, naka-traffic light na stop, red light. Pagka ito mga kanyan, wag po kayong tapakan agad. Ayan, bayaan nyo mo lang mag-move yung car. Ayan, saka nyo tapakan po yung pedal, yung accelerator. At gently lang mga kanyan. Wag biglang ganon, otherwise hindi po kayo makakaahon, especially pagka all-wheel drive po. All-wheel drive, front wheel drive, ibig sabihin dalawang tires lang yung gumagana, sa harapan lang, sa likod wala pong power. So yun ang front wheel drive. Sabi ko, ulitin ko mga angel, if you are in the stop sign or yung red light, tapos talagang yung road is talagang punong-puno ng snow mga angel, especially po yung mga kumbaga talagang parang packet konti, huwag nyo munang tapakan biglang ganun mga angel yung pedal. Hayaan nyo munang pagka ilagay nyo sa D, ilagay nyo sa D, hayaan nyo munang, pabayaan nyo munang mag-move yung car konti.
hindi naman yung malayo. Tapos saka nyo natapakan na slowly. Para po kasi mga Angel, para hindi siya yung umikot-ikot na ganon pagka tapakan nyo ng todo. Otherwise, parang huhukayin lang po niya yung daan at hanggang sa lumubog na yung parang bumaon na yung tires ninyo. So in that case, baka hindi kayo makahon dahil front wheel drive. Kung all wheel drive, maybe it's okay lang dahil, pero ganun pa rin mga Angel. Kasi iikot kasi yung tires at iukayin at malulubog kayo lalo. So, ilagay nyo sa D, hayaan nyo mag-move konti. Hindi yung malayo, yung konti lang. Parang yung feeling nyo lang na parang mag-move sa konti. Then, gently press the pedal, yung accelerator. Tapos hanggang sa, para kumasya ng grip ba? Yung grip mga Angel. Para kumapit yung mga spike, yung mga tread doon sa snow o doon sa road. Kaya kumbaga slowly lang muna. Tapos yung feeling nyo talagang kumakapit na yun, doon na siya tapakan pa ng konti, hindi yung bigla. Otherwise, parang kung ano mga Angel, pag mabilis hindi kakapit yung thread kasi mabilis, gaganon lang. So kailangan dahan-dahan para kumapit siyang konti, para talagang kumapit doon sa road o doon sa snow. Tapos saka mo siya tapakan. So yun ang tip ko mga Angel, kasi na-experience na natin yan, yun ang ginagawa natin. At pagka especially po kung ang dinadrive natin is front wheel drive. So yun mga Angel ang tip, especially po yung mga pataas, kasi mahihirapan po yung front wheel drive pagka pataas, pagka madulas po ang daan, kasi dalawang tires lang po ang gumagana sa harap. Unlike po sa all wheel, apat ang tires na magtutulungan para umikot o mag-move yung car. Okay mga Angel, at malapit na po tayo dito mga Angel. So yun mga Angel, at uwi na muna tayo. So mamaya na lang po ulit mag-upload tayo ng US escapade natin, at para may pakita ko na yung Colorado escapade namin nung parang mga buwan mga Angel. So yan muna ang video natin. Ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard it works. Ito pa yung lingkod, yung katropat kalakwat siya, Kuya JJ. May God bless you always po mga Angel. Hanggang sa muli. Mga ka-Angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.